Ayan guys, magandang hapon sa ating lahat o magandang araw kung anumang time zones kayo meron o kung nasan kayo naroroon ngayon. So I just prefer to use our national language kasi meron din iba na nire-request na hindi daw nila naiintindihan mga pinagsasabi ko. Kasi insan wari-wari ang ginagamit kong lingwahe. So ngayon talagang Philippine National Language ang gagamitin ko. And gumamit ako ng microphone na to guys kasi merong sounds dito sa Imelda Park. And since yesterday pa yon na gusto ko sanang mag-vlog dito sa park dahil wala tayong masyadong ganap. Kaya vlog-vlog muna tayo, content lang muna tayo para meron tayong mai-post. And sa aking mga subscribers sa YouTube channel, maraming salamat po. Yung mga nag-share, mga nagko-comment, mga nagla-like sa aking videos. And malapit na tayong mag-qualify para ma-monetize ulit ang aking second YouTube channel. Kasi yung ang nangyari sa aking unang YouTube channel ay hindi ko na open dahil nakalimutan ko ang kanyang password. Ano nga ba ang content ko ngayon? Ang content ko ngayon is to answer the first question, bakit ang mga Pilipino nag-abroad? And the second question, paano nga ba tayo makapag-abroad? It's either you will be working there or kung ano lang ang mga reasons natin na mag-abroad tayo. And kung ano mga preparations para mag-abroad and ano ang mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin once na nandun ka na sa abroad and anong expectation and reality na nandun sa ibang bansa. Ang buhay na mayroon sa ibang bansa. And gusto ko gyapon mag-shout out ang Salus Cafe, the only vegan cafe in the Samar Island. Adre na mumutang Mabini Avenue, Hankat Balawagan City, corner lang yan San Bartolome Street and malapit lang talaga sa San Bartolome Church. And sa Anictos Barbershop na nasa San Bartolome Street ng Katbalogan City, Samar. They are just across Gear Up Life. And then malapit lang din sila sa City Tours ng Katbalogan City. And the first question, kanina na ni-raise ko, subscribe na lang niyo. Mga followers ko gyapon, mga followers ko rin sa aking Facebook, maraming salamat sa panonood palagi and pag-share palagi ng aking mga videos. The first question, bakit nga ba nag-abroad ang Pilipinas? So, real talk tayo sa Pilipinas, no? Kasi dito mahirap makapaghanap ng trabaho. Nag-graduate ka ng college, ang dami mong mga papel, mga MA, and yet hindi ka pa rin nakahanap ng trabaho dahil minsan ang ratio ng isang position sa isang job offer, sa isang job slot, ratio niya is 100 na applicants. So, I will just set an example. Ako I am an LPT, meron akong TESDA, TM, I am a trainer and TESDA. And nag-take out kami, I think 2021 ba yun? Di ko na matandaan kung 2021 ba something like that. 6,000 kami na nag-take out. Take note, 6,000 kami So kung tatanungin mo, nasa na nga ng mga 6,000 na yan ng mga licensed teachers? Sa Region 8 pa lang yan guys. And yung iba kong mga classmate, nagsipag-abroad, nag-apply sila sa ibang bansa, ang iba nag-DH. Hindi ko naman minamalit ang mga DH guys kasi marangal din naman na trabaho yun. Kasi minsan yung iba nag-abroad, tinatanggap na lang yung trabahong ganon kahit mahirap dahil sa pangangailangan ng pamilya. Halimbawa, lumalaki ng kanyang pamilya, lumalaki ng kanilang mga anak, so kailangan na ng financial, mas mataas na financial income para matustusan ang pangangailangan
kanilang mga anak o ng kanilang pangailangan ng kanilang pamilya. So, minsan kahit gaano kahirap yan, tinatanggap na lang para at least for survival and for the needs na kanilang pamilya. Of course, nag-abroad to find a greener pasture. Kasi ikukumpara mo ba naman ang sahod natin dito sa Pilipinas and then sahod sa ibang bansa, malaki ang agwat. Para sa akin, aking sariling tansya, the ratio is 1 is to 5. Sabihin natin 1,000 dito sa atin, 5,000 sa ibang bansa. So, ano pipiliin mo? Example na lang ang nurse sa ibang bansa, lalong-lalo sa Saudi Arabia, kasi doon ako nanggaling guys, Saudi Arabia and sa Qatar. Sa Saudi Arabia, ang range ng sahod doon ng mga nurse is 50,000. Ngayon dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung magkano ba talaga, or 15 ba or 10. So, tingnan mo na lang. And then, mas maganda ang rin doon, ang benefits. Libre bahay, libre tirahan, food and accommodation, transportation, anything and everything. Libre paggamot, libre hospital, ayun. Ang mga trabaho doon, lalo na sa Saudi Arabia, kasi yun ang kabisado ko, kasi tumagal ako doon sa Saudi Arabia. And speaking sa mga white collar jobs, mga professionals natin doon, matataas talagang sahod. I have a friend, engineer, he is earning salary mga 200,000 pesos every month. So dito sa Pilipinas, balita ko mga engineer, hanggang 10,000 lang ba or 15,000. Medyo maingay guys. Ayan, and kung sa benefits, mas magandang benepisyo sa ibang bansa. And then, syempre, kung sa kalagayan ng bansa, mas maganda sa kanila. Real talk tayo, kung baga pupunta ka ng mall, may pambili ka ng kung gusto mong bilhin. Kung mga infrastructure, magaganda ang mga infrastructure nila doon, magagandang mga tanawin, mga kalsada, mga daanan, and government buildings nila doon, magagandang view. And iba ang dating, iba ang level kaysa dito sa Pilipinas. And kung sa tinatawag naman na good life, they are not deprived of good life sa ibang bansa. Hindi problema doon or hindi it's not an issue ang mga branded doon na mga clothes, mga gusto mong bilhin, mga laptop, mga whatsoever na gusto mo, relo, cellphone, kung anong mga gadgets yan doon, madaling bilhin yan. Or sapatos, yan. Guys, nandun pa ako sa Saudi Arabia, ang mga sapatos ko doon is Merrell. Okay, kasi maganda ko, kasi magandang design and matibay. Dito, medyo hirap makabili kasi para sa Pilipinas, you're earning here in the Philippines, mabigat. Kumbaga, mabigat sa bulsa. Pero unlike doon, madali lang makabili kasi magaan lang sa bulsa. Hindi na natin alam kung ano talagang result. It's either the purchasing power of your money or talagang can afford lang talaga ang mga tao doon or can afford ang mga taong nandun. Hindi naman yung mga taga roon, kundi ang mga taong nandun. I'm referring sa mga tao nandun in the sense na yung mga foreign workers, kagaya namin, nag-OFW, and yung mga citizens din nila. Okay? Guys, meron lang akong babasahin dito sa inyo guys it's realidad na nangyayari sa Pilipinas. Actually, according to tawag ito, statistics sa survey, there are over 10 million na mga Filipinos ang nakatira or nandun sa labas ng bansa, labas ng Pilipinas. And there are over or estimate na lang mga around 2.2 million na mga OFW sa buong mundo. Na iba-bracket natin to. Ang most na pinupuntahan talaga ng mga Pilipino, lalong-lalo na
kung mag-abroad guys ha, mag-abroad yung maghanap ng trabaho, karamihan yan napupunta sa Middle East. Yan ang kasi pinakamaraming offer na trabaho dun eh. Sa Saudi Arabia, ipa-flash ko yan sa screen. Sa Saudi Arabia as of 2020 na survey, there are 865,121 OFWs sa Saudi Arabia. Pumapangalawa dyan ang United Arab Emirates, merong 648,929. And after that, ang Kuwait, 241,999. And Qatar, 241,109. And sumunod is Bahrain, na merong 55,790. And then next one is Oman, and then Jordan, and then Lebanon, and then Israel. Yun ang mga top na mga bansa na pupuntahan natin pagka once na lalabas tayo. Kung mga yun ang pinaka-top na maririnig natin kung nasaan nandun ang ating mga kamag-anak, kaibigan, mga classmate natin na ay, nasa abroad na pala ang ating kaibigan. And actually, ang Middle East, kasi OFW naman dun eh, kunti lang dun ang mga nagiging citizen. Pero kung paramihan din ng mga Pilipino nakatira na sa labas ng bansa, for over, kung ano to, mga ilang years na to, umabot na yata to ng 100 years or whatsoever. There are 4.1 million, according to survey ng 2022, sa United States of America. Merong 4.1 million na nandun sa United States of America. Sa Canada naman, 957,355 or 957,355 according to 2021 survey. Sa Europe naman, there are 900,000 na mga Filipinos. Bali, sa paramihan guys ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, nangunguna syempre ang Amerika, and then pangalawa sa Middle East. Ang pinagkaiba kasi sa Middle East, mga workers doon, OFW talaga, unlike Amerika, na talagang ang iba doon, mga citizen. Now, bakit nga ba sila nandun, di ba? So, tanungin na lang natin ang ating mga kaibigan, kababayan, na nasa ibang bansa kung bakit sila nag-abroad. Speaking din naman, meron din iba na tayong mga kabayan nasa Hong Kong, nasa Singapore, iba nasa Australia, nasa Japan, pero hindi na sila yung pinaka-top na pinakamarami. Yung mga nabanggit ko lang kanina, yun ang kumbaga pasok sa pinaka-top 5 talaga na maraming Filipinos. Out of that numbers guys, marirealize natin bakit nga ba lumalabas ang mga Pilipino. Diba? There are over 10 million, grabe 10 million guys,